we invite your presence into our classroom. Lord, bless each student here as well as our teachers as we embark on another day of learning. Please give us clear minds and open hearts so we can grasp the knowledge and lessons set before us. And for those who wasn't here, Lord God, kayo na pong bahala sa kanila. Amen. Amen. Okay, now please, wag mo na mag-sit down. Let's do an energizer muna. Okay. Energizer down. So, when I say hep hep, hooray! No, when I say hep hep, you raise your hand. When I say hooray, you clap your hands. Okay? So, the prize? Oo, the prize. May prize. Isa na ka sa prize. Okay? Again? Hooray! Hep hep! Hooray! I think, hooray! Hooray!
Ano ba yung motivation? Tulog pa yan siya. So, before we're going to start, can someone please tell me what was our last topic? Yes, Miss Lai. About present is and their booking. Okay, thank you. Can you share to the whole class what was your understanding about that? It's about tests and their commercial control. And this is How you will prevent the disease. Okay, thank you so much. So for today, I will group nyo naman into two. At find your partner muna by this. Andun sa bahay. Andun sa bahay. So by two sa, and then you will choose sa kasama nyo kung sino yung mag-left o sino yung gusto mag-right. So for today, our activity would be titled Plants versus Zombies. So definitely, you are the plants and you are the zombies. So you are familiar sa Plants versus Zombies? So ano yung sound na ginagawa ng mga plants? Di ba? Yung parang di ba gano'n? Yung pang yes, di ba? So, and then you, pag-make sound ka lang ng zombie, so if, so all you need to do if you know the answer, wait na wala pa ma'am. So all you need to do, so all you need to do if you know the answer, you make the sound, okay? Okay. So, pag alam niyo yung answer hard, gagawin mo yung sound, okay? Yes! Okay. So, sasabihin niyo lang if yung flower is for plant propagation or not. Kung pwede mo siyang ikan, tapos itanim. Okay. So, the first one. Udayon. Wait lang. Pag mag-answer ang plants, so make a sound. So ready, set, go, go! Okay, is this for plant propagation or not?
Okay. This one is Lily. Wait lang. So ready, set. Okay, wait lang. Okay. Lily, are you familiar with Lily? Okay, ready, set, go! Is this for cat propagation or not? Okay, may Ay! Not ang sabi niyo, right? Okay. Okay, now, next is this. Alam niyo to, right? It's the, parang sagot na hindi na sa Burn. So the answer is, ito ba ay for cat propagation or wala pa nga? So ready, set, go, go, go! I think it's not cat. Yes, also. Cat or Okay, check sila guys. Sige, 1 point, 1 point. Next is this one. Uy, bakit ba ang Tulip! No, this one is tulip. So the question is this for cat propagation or not? Wala. Wala pa! Wala pa! So is this for cat propagation or not? Ready, set, go! Oh, yung cat propagation is when yung ibubutol na kung pwede itanim ha? Paling po kayo, huwag kayong bobo ha? Okay, the next one is... Yellow one. So, this one is yellow. Ibigay ko sa kanila lahat ng prize.
Bakit pag-ikat ko lang yan dyan, ano, May mga variety of plants na pwede mong ikat, then pwede mong i-plant again through ano yung sa cutting sa taas. Okay, do you all agree? Yes! Sinong hindi agree? Sorry. Sabi na gusto. Bakit lang? Yung We gamo have mo. a better idea. Ano kasi, Please stand up. ganun siya mag-propagate pag puno na yung flower, yung sa lugar niya. Yun. Okay, tanong ka na ulit. So, so a cutting is a part of a plant that is detached from the parent plant and placed in a suitable medium to encourage root and shoot development. So I know that you are all what do you call this familiar with the word shoot, diba? Yung parang may bagong Baby. Okay. May bagong baby na siya. Okay, now next is. So there are some types of this cutting. The first one is we call it stem cutting. When we say stem cutting again, what comes into your mind, class? Cutting of stem. So, we're particularly the stem na yung sinasabi. Ano yung stem na sinasabi? Yung ano niya, ganyan. Branch. Stem branch. Okay. Yung branch. So, when we say stem cutting, meron na naman siyang, stem, Sir Jemar, pa-help ako. Thank you so much. Nice points ka later. Hindi kita i-drop. I-drop it low lang. Okay, so when we say stem cutting, it includes a piece of stem plus any attached leaves or buds. So, di ba, di ba nag-cutting na tayo? Yes. Nag-cutting na tayo. And then, pag nag-cut kayo, like may specific talaga kayong sinusunod or Yes. cut lang kayo. Ikat pa, ano pa ganyan, oh. Cut lang na? Cut. Perfect yan ganyan. Hindi yun perfect. Joke lang yun. Nagkasa mo na. So, pag mag-cut tayo, hindi lang dapat tayo cut ng cut. Kasi when we need to cut a plant, so kailangan present ang leaves or buds. Do you know what is buds? Yes. Sino nakakaalam ng buds? Raise your hand. Your right hand. So, dalawa lang. The rest hindi. So, when we say buds, yung parang, for example, ito ang stem, yung parang dito, parang may patulo, parang may gati-gati na. So, yun ang bud. Sa stem cutting, may mga different kinds of plants siya na, methods. So, first is the herbaceous cutting. Herbaceous. Ano ibig sabihin yan, class? Yung wet, yung hindi siya woody yung stem. Hindi siya puno. Hindi puno. So, the best example of that is yung andyan sa labas. Yung laging kinakat natin dyan sa bougainvillea. Oo nga, ito bougainvillea. Coral plant, ano? Coral plant. Yung, Coral plant. O yan, yung 4 of that. So, ang herbaceous cutting guys is a plant with flexible green stem with ang look ng parts. Di ba pag pinali natin na siya, papali lang talaga yan siya agad. Kasi Yes. na, it is non-woody and then flexible. Saan mga kami ng mga flexible here? Sige nga, tumambing kayo. Now, the next one is the softwood. Ano naman ang softwood? What do you think the softwood is? Bamboo ng bot. Bamboo? Softwood, sabi ko. Malambot eh, na. Sorry lang. May basa. Softwood. When you read the word softwood, ano yung perfect example of this softwood? Mayana. Oregano. Ate Ese. Oregano. 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 Flower. Coral plant.
bali lang. Yes. Di ba bali lang? Mukha lang siyang matigas. Or it's not. Alam niyo ba kung ano yung makain? Yes. Oo. Yes. Ganon, yeah. So that was the better example for that. Kasi, Just for your answer. ano yung meaning niya? So, ito yung meaning niya. So, first soft food prepared from soft succulent new growth of woody plants that Nag-video, it ano yung begins to restaurant? harden. Yun yung siya parang Nag-video, ano yung green restaurant? siya, not siya brown. Di ba kung nakita niyo yung makahiya? Vanilla That's not sandal. totally brown. So, Nag-video is yun. Green. Green yun, right? So, yun. That was the best example. Now, let's Oo. proceed to sino ang hindi ano? So, sa semi-hardwood, so for semi-hardwood, what do you think is the best example for Bougainville. Bougainvillea? Or San Francisco. San Francisco sunflower. Actually, I have concern about that. The sunflower, kasi as I Herbaceous siya. some research, the sunflower is not, hindi siya advisable to cut population. Lalo na if it is yung, di ba meron yung maliit, giant. May iba pa kasing klase ng sunflower. So, hindi mo kailangan i-general na when it comes to sunflower, is pwede siya for cutting. But then, ang sabi, the most applicable sunflower is yung that one na medium lang. Pero yung di ba meron yung pandak na sunflower, meron din yung super taas. Yes. So, yung applicable lang is yung medium, but then 50-50 pa yun siya. Tubo-tubo. Kasi the sunflower is seeds. By seeds talaga siya. Together with the tulips. Sabi nung kanina pwede siya cut propagation. The tulips are not. Yes. Yung tulips kailangan galing talaga siya sa seed. Hindi siya mabubuhay. Ano si bulb yan? Bulb pala, sorry. Thinking is hard. So, semi-hardwood are made from particularly mature wood of the current season growth. So, the best example is the Bougainvillea. Sabi lang mo dyan? Ano? Bougainvillea. Ano? Bougainvillea. Hindi ba Bougainvillea yan? Pobre man ta. Ay, sorry. Sorry. Pinangalan kasi ako sa ano? Yes. San Francisco. Okay. Now, the next one is the hardwood. Itong hardwood naman is, yun ang yung mga matitigas. Yeah. Na hindi mo siya kaya na click bare heads. Kailangan mo na ng tulong galing sa sharp weapon. So, the best example here is yung branch talaga ng Bougainvillea. Kasi when we say semi-hardwood, tinutukoy dyan yung parang ano na lang, parang sama-sama niya. But then, when we say hardwood kasi, yung ano talaga, yung super mother. Hindi naman yung mother. Meron kasi root, tingnan nyo, look at it. Merong may mother, or meron pa yung parang basta yun. And look at also yung matured San Francisco. Do you know what is San Francisco is? Yes. O sige, ano yun? No, it is a place you can find in nature. So yung San Francisco are made from matured dormant stem that not bend easily. Sige, babayaran ko, ililibre ko ng lunch yung makabend niya. Bougainvillea. Bougainvillea? Bougainvillea. Okay. So, do you have any questions sa herbaceous cutting, soft wood, semi-hardwood, and hardwood? Based on sa picture here, this one is, sa tingin niya saan siya belong? Herbaceous. Okay, perfect.
Okay, let me, how about this one here? Stem cutting. Curvaceous. Yeah, I know, stem cutting siya. Pero saan dyan? Curvaceous. Sa? Are you sure? Curvaceous. Kasi kalat na. Termination. Curvaceous. Are you sure based on the picture? So, how about this one? Curvaceous. Ano siya ang isan? Nakikita niyo yan sa pamagpunta kayo ng sa. Nakakita na kayo ng person? Oo. Yung sa simbahan. Oh, yeah. So where do you think ang Napasa lang. Semi. Pwede ba sa curvaceous? How about hibiscus? Pero ang tawag ko is, ano ba na kung sali? Gumamela. So next is the leaf body. So are you all familiar when you heard Yes. the word leaf body? Yes. Sige na. Pag sa stem cutting, sa stem naman. Oh, wag sa leaf body. Ang tatalino! Super! Ang talino nila na. Terminated. So yung ganyan na, dapat active lahat. Kung di kayo active, maluya kayo lahat. Okay, leaf cutting. So this is, so leaf cutting are prepared by taking a single leaf from the plant. This leaf must generate not only new roots, but new shoot as well. Alam mo anong shoot? Yes. So ano ang shoot? Bakit ito shoot? Shoot mo na ang bagay ba yun? No. Okay. So when you heard the shoot, what are you about to new plant? New plant. So my plants kasi, no, when you do the leaf cutting, ilalagay nila sa soil, it's either tutubo yun ng batikon, tutubo siya ng root sa baba, or magpupulo siya ng bagong plant. Bagong leaf shoot. This one. Ito ay example ng new shoot. Yung hindi siya, sa mismong flower siya and then this this plant will slowly decay or mawawala yan siya, mabubulok yan siya, and then tutubo ng yes, that one. Yung aloe vera? This one also. No, the aloe vera is a good example. Do you know what is this? No. Snake. So this is for both example and number one, sample for leaf. And alam niyo ba yung this one? This one, dito sa atin, dito sa side lang natin sila. But then sa ibang bansa, they really fresh this one. Okay? Hindi ko nabasa ko something na this plant, yung pag yung may yellow, may yellow nila ano ba yung no, ano siya like parang Swerte. yeah. Parang more to find. Okay, ibang yung treasure talaga yun. Okay. So for the last one is this. So for the last one is the root body. So ano na naman ito sa pinakan? Root. Perfect talagang malinis. And then paano siya kinakat? Cut ka lang ba ng cut ng root? No. So paano ka magkakat? Kuchilyo. Paano ka di ba when we
even though sa root, di ba meron yan talaga yung gano'ng main root? Yeah, main root. So yung ba ang ikakat? No. So saan ko nang ikakat? Hindi yung mga ano, sa side, Yung mga may mga baby root, mga baby root. Baby root. So it is involves taking a piece of plant root and using them to propagate new plants. So hindi yung, di ba, for example, this one is the plant. Kaya ito yung root. Pwede na yung plant, ay yung flower. Pero di ba may mga extra yan? Yes. Extra. So yung ikakat nyo, not the middle, but the extra. Pero ang tanong pa na yung ikakat yun, isa-isa, like isang cut. Sige, Miss Vidal, share your thoughts. Magkano sa kapit? Sige na, share your thoughts sa class. Anyone? Sino may idea? Anyone? Sino may idea? Hello? Have? Alright. Hindi ko disabakit mga ganyan dahil. Have? Hooray! So, sino may idea about that? Road planting. Bakit hindi sa middle at bakit sa side lang kailangan ang Si Baguio po, meron po. Kanina po. Bakit? Raise your hand. Kung hindi mo kaya i-raise your hand, raise your right hand. Ginger ko lang Sa ginger? Okay. Okay, it's okay. Just share your... sa ginger, once nag-propagate ako, kinukuha ko yung side ng root niya, which is yung may konting, bulb na konting. Kasi doon ko kinakat, then natalim ko ng bago. While yung mother root, hindi mo siya ikakat kasi yun yung basis na pwedeng mamatay yung mother plant. And, nung ginawa mo yun, it is effective or not? Yes. How sure are you? Ilang So, between stem cutting, leaf cutting, and root cutting, ano yung pinaka-ginagawa ng Why do you think so? Cutting. I told you, raise your right hand. Kung hindi kaya your right foot. Ay, left foot. Okay, raise your hand. Another hand. No, another people, not Baguio. Baguio na bang tao dito? O ano kayo, mga hayop kayo lahat? No one. Miss Ken, do you have any idea? Kung bakit? I think mga different stem time kasi po mas possible na mag-ubo yung pag-stem yung possible na. Bakit pag ang leaf cutting hindi tutubo? Kasi yung mga malas po kasi rare lang po yung mga plants na meron talis na natutubo. Okay, so in other words, hindi lahat ng mga plants ay worthy. Yung ano dyan, o yung for ocal energy, pwede ba yung gawin yung cutting? No. But then, pwede siya sa Yes. about for root, applicable ba din hindi? Yes. Are you sure? Yes. How sure are you? 100%. So this one is ano lang, how to make herbaceous and softwood stem cutting. So ito yung so basically dyan sa semi-hardwood and hardwood, hindi talaga siya ginagawa. Mostly ginagawa pa nila when the plants are soft pa yung wood. Kasi mahihirapan pag super hard na talaga. Nahihirapan pa kayo sa hard? Hindi. Very good. So, the first step is, Miss Hart, can you please read? Cut off a piece of stem. 2 to 6 inches long. So, why do you think kailangan ng 2 to 6 inches long at hindi hanggang 5? Miss Felipe, no. Take your seat. Thank you, Miss Hart. Bakit kailangan 2 to 6 inches long ang kailangan mo ikat?
Kasi, Kasi pag sobra kasi nag-attend sila makaplay class. okay. Please, ano? Bakit 2 to 6 inches? Kasi, kasi, Kasi nakadami. okay, kaya siya 2 to 6 inches lang kasi yun ang perfect size. Like, yun yung sinasabi nila, pasok sa banga. That is the perfect size para ikat. Pag ikat mo yun ng 1 inches, hindi mo tutubo yun? Hindi. Ito lang heart. I-try mo later dyan sa mga ano. Nag-try ako sa sa... 1 inches? Tutubo siya. Promise. Tutubo. So, tatanggalin na natin ito. Pero di, ano talaga, the right amount talaga. Yes, it may, but the right amount talaga is 2 to 6 inches long. Perfect talaga yan. So, bakit umabot siya ng 6 inches long? The longer, the better. Perfect. The longer, the better. The yummy. Ano ba? Let's retrieve the cat in the following way. First one, make the bottom pad just below a note. So, ano yung note? Note? Ano yung note? Note. Node! Ano yung node? Alam niyo ba kung ano yung node? Sa baba daw. Ay, perfect. Ano yung nodes? So, pag if ever this one, aabot na ba ito ng 6 inches? Hindi. Wala. This one, aabot na ito ng 6 inches. More than. So, pag natin siya sa 6 inches, sabihin na natin ito yung root. So, ito yung ano. Ay, ulat siya kasal. So, ika-cut ko to. May mga leaves yan, may mga... Branch. Ano ba? Leaf yan, di ba? May mga leaf. Leaf dito, oh. Pag yan, ano ba ito siya? Pag ang properly ang green to. So, may mga leaf yan siya, right? So, saan ang node dito? Sa baba. Node? Naulo. Saan ang node? Node. Naulo. Sa ulo? Sa ulo? Sa? Sa, di ba, stem man to? So, saan dito? Sa baba. Side. Below. Sige, explain mo sa akin, bakit nasa ulo ang node? Ay, node. Yung bakit line? Tapos yun sa... Yung... No, sabi niyo tayo yung word yung... Yung node kasi is para niya siyang... Ano na yun? Canonic. Oh. Ano yung... Yung parang buds. Di ba yung buds yung may lumalabas na. Yung node is wala pa. Gets nyo? So for example, ito yung flower. So madami yung flower. So nakat na siya. So remove one half or 2/3 of the leaves starting from the bottom of the cutting. So for example, dito siya nakat. Tapos dito meron mga leaves. So itatanggal niyo yun. So bakit siya kailangan itanggal? Para yung ano. Para para. Para maging Pero healthy. pag itutusok siya walang sagaban. Okay, so itusok niya na ganyan. Itusok na siyang ganyan. Malinis. True! Oo. Kasi nakikita ko dyan, tusok lang kayo ng tusok, hindi nyo tinatanggal yung ano. So, kailangan ba tanggalin para perfect ang pagka-pasok. Next is remove all flowers. So, pag may mga flowers, kailangan palang i-remove. Pero yung atin, hindi rin oh, that would be your assignment, guys. So, di ba pag dyan sa ano, hindi natin tinatanggal yung flower? Like, tusok-tusok na talaga tayo. So, ngayon, gusto ko na tanggalin yung flower, remove all flowers, flower buds, and fruit. So, the answer is para, kasi pag itanggal yung flower, wala siyang, kasi for example, may, hindi ko alam kung bakit tatanggalin yung flower. So, tatanggalin na. Tanggalin ko na lang, guys. Tanggalin ko na. And then yung fruity hormone, nakita mo si Heart sa roof. Last time nag-cutting tayo, gumamit siya ng, what do you call this na? Ay, joke lang. Gumamit siya ng aloe vera, tinusok niya yung bougainvillea sa aloe vera. Bakit kaya ginawa yun ni Heart? Miss Heart, and Para yung ano? mag-moist. Tumayo ka, may mabigat ba? Para? Ay, para mag-moist yun siya, cover maglabas yung roots. Wala, buhay siya. Ano man sa mga patay? Sa inyo man to, ang mga buhi man. So, rooting hormone. So, yun yung ano, kailangan na siya. Or, pwede din yung parang may mga, pag ayaw nyo yung idea ni Heart na aloe vera, meron din yung parang
parang, not siya fertilizer, but then parang siyang polvorol. Pero fertilizer yun. Pero not fertilizer, kasi polvorol siya. Basta yun. Basta yun siya. Parang siya, parang guys, parang sa chok. Ew. Sa chok ganyan. Ganyan na yun siya. Diba? Kabar, ipasok niya na kasi parang perfect mabubuhay mo yun. Tayo talaga yung bags. And then the next one is now we will ano na lang sa so may question po ba kayo? We have question dyan sa kung paano mag-plan. Kasi mag-plan tayo ngayon, nagagawa tayo ng ngayon. Titignan ko kayo isa-isa kung mag-grade sa'yo. Sinabi ko kay Sir Rick, sabi niya, oo daw. I'm not joking, class. Ako mag-grade sa inyo. Pag sila hindi magawa, drop agad. Na. Lumutang bulad eh. Okay, so the next is static use of fat flour. So yung flour na bongacious talaga niya kasi why? Bakit nasasabing bongacious talaga ang plant? For Sa mga flower. Pang Yes. For decoration. Okay, flowers, yes. Kasi yung flower class, pwede niyo siyang gawing design. Nilagay sa patay. Yes. So, among you here, sino nakatanggap ng flower? Yung real flower. Yung real flower. Iyo guys! Corona! Kaldemarto! Nakatanggap ng real flower. Corona! Wala, mga tita. Sino nakabigay ng flower? Nakabigay na ng flower sa akin. Wala. Kasi ba? Ito sa flower guys. So, this one, the next So this one is napaka-familiar. Yes, So what exactly ang flower? Diba depende kung ano yung flower yung ginagamit? Yes. But then the flower, ang specific use of flower ang isa dyan ay yung pang patay. Mineral or funeral. Corona! So, hindi ko alam kung sino sa atin muna makakatanggap ng ganito. So, may the best. Ikaw. So, for the funeral. Ayun eh. Any kind of flower ba ay pwedeng gamitin para mag-design na ganito? Yes! Yes! Depende! Any kind of flower? Oy, depende. Pero yung ginagamit talaga is yung Wow. So, the next one is okay. So, ginagamit naman ang flower box. The most na ginagamit na pang bouquet is this. Nakakatanggap ka ba ng ganito? Yes. Ano kayo? Saan sa bouquet ng kakasin nyo? Okay, bouquet. Paano na inabasa? Bouquet! Now, next one is this one. Wedding. May flower vase ba ang mga people sa bahay? Ay, DIY. Pero not totoong flower. Pero mostly, saan kayo nakakita ng ganito na flower vase na may ano? Di ba sa mga event? Yes. Flower vase. Pero mostly talaga nakikita niyo yan sa loob ng bahay. Sabi ni Bukan, loob ng TV. Sa amin sa CR lang. Yaman. This one. May nakita ko kayo here sa atin na may ganyan? Yes! Sa ano, wedding! Sa door ng ano, wedding entrance. Ayun, buhay na buhay kayo. Kanina kung ano magawa ng check. Patay na patay. O, ito, mostly sa ibang bansa,
So, saan to basically ganito? Sa mall. It can be saan pa? Birthday, perfect. Wedding. Wedding, perfect. Saan pa? Birthday. Patay. So, basically, sa wall yan siya. Sa wall nakadikit. Pero meron siyang parang glass. So, ang tawag dyan, what do you think ang tawag dyan? Wall. Ang tawag. Floral wall. The next one is this one. Sa entrance ng wedding, pag gusto nyo, ang ano niya is sa garden or sa beach. Yes, pwede din. Perfect. Proposal business. Alam mo ba? So, ang tawag dito ay, pag may floral wall, ang meron din tayo. Floral art. So, ganito din yung ano nyo, yung idea ninyo. May ganito. So, syempre, since pinag-usapan na natin ang kasal, so this one is Patay. pag magkasal na lalaki or sa mga, ano niya, pero may ganito yung girl dito sa Kamay. Oo, sabi, kamay. Na-try niyo ba mag-ito? Perfect. Ako kasi ganito lang. Anong kalala? So, eto, ganito. Anong tawag dito? Ang mga pangula, bibigyan ko ng ano, malaki. Flower man. Flower unit. Corsage. Right now. So, ang tawag dyan ay, makibasa na lang. Ano yan? Botonier. 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 Kalala ng arte. Botonier. Botonier. Boto mo. Okay. Hawa mo naman sa mga girls. This one. Ano? Risinier. Ano naman ang tawag pag ganito? Flowers. No. First letter. So, sa mga girls, it starts letter C. Corsage. Cotton. May malaki ka later. Ano yan? Corsage. Corsage ang tawag dyan. Now, this one, I know familiar kayo lahat. Yes. Welcome! Oo. Alam ko, galit ka, alam ko. Kapag pupunta kayo sa ibang bansa, kapag sa Hawaii! O, sa Hawaii. Suot-suot na to. Diba sa Hawaii? Pero pupunta kayo airport, inalila kayo natin. Welcome. Saan ang tawag nito? Welcome to Tumbak. Perfect. Sa graduation. For graduation, no? Yung flower is not lang for this aesthetic but then sa ibang bansa. They use flowers for rituals, right? Yes. Ano naman are Buddhist? Buntis. Pagbuntis, pinapano. Some country, hindi ko lang alam. They worship mismo the flower, but a specific kind of flowers. But I don't know. Kasi we will go further na talaga. Ano yung further talaga. Ayaw ko tayo mag-deep down ko talaga. Ang super. Thank you, Mr. Jermar. Tapos na ako. Thank you so much. I really appreciate. Mamaya may malaki ka sa ay, malaki na ba yan? So, rituals. So, ginagamit niya for rituals. So, aside for this aesthetic use of cut flowers, may mga ibang idea ko ba kayo na kung ano
pwedeng din. Ano tawag doon? Okay. Buhay na ba yun? Or yung isa parang tinatapon. Ano pa? Ano pa? Honeymoon. Ano pa? Honeymoon daw. Yung bata. Yung mga nalaro sa Honeymoon! Ulit ko. Okay, for honeymoon, very good. For honeymoon, very good. Isa flower girl. Flower girl, tapon-tapon. Paano ko pa sa honeymoon sa bed? Hindi sa flower sa bathtub, diba? So, ano pa? Sa tenga daw dito. Sa tenga. Sige, ano pa? Ano tawag dyan? Pang earrings. Okay, for earrings. Oo. Yes! Sige nga, tayo mo gawin po. Yung kung gawin yung earrings. Hoy, meron kaya orchids. Ano nila? Yan tinatawag doon. Hoy, meron kaya. So ano pa? Saan pa pwede? Saan pa siya pwede? Do you think the flower, may mga alam ba kayo na some of the flower pwede yung pang ano? Beauty? Pang-kahit? Yes. Kasi may bukod ka or may ano pa? Yeah. Gumamela. Ano? Gumamela. Ano yung gumamela? Yung dyan, yung pag-red, okay, gumamela. Saan pa? Saan pa pinagpapahit mo? Paano kayo pinagpapahit dito? Aloe vera. Aloe vera? Aloe vera. Pang-maasisingin aloe vera. So, saan mo siya pinagpapahit? Dahil pag may bubuka kayo, ipapahit ko lang yung flower, may ano na ba? May gano'n ba? Kasi mostly, wala namang gano'n, or ano lang talaga siya. Pero tingin niyo, totoo siya, like, nakakagamot talaga yung mga flower when it comes to may postema kayo. Yes. So, that's all, I guess. So, do you have any questions, clarification, suggestion, comments, or anything in between? No? No? Sure na? Okay, so that's all. Thank you, guys.